Ating lahat. Hallelujah. So, are you ready? Oo, salamat sa Diyos sa kanyang pag-iingat sa amin. At ngayong oras na ito, actually, oras pa lang ito na kami ay pagising pa lang. Kaya kagabi, naninibago kami kasi nakatulog kami talaga balik sa higaan ng 3:00 ng madaling araw. Kasi bakit? Yung oras na yan ng 3:00 sa atin ay 9:00 pa lang doon. Kaya naninibago na naman kaming nandito kami. Kasi ang panahon hindi pare-pareho. Pero ang panahon kay Lord ay laging sariwa sa bawat isa sa atin. Amen? Ang panahon ni Lord ay talaga pong walang pagkupas. Kaya nga ang panahon ni Lord ang ating sagapin. Amen? Kasi yung panahon ng mundo ay pabago-bago, pero ang panahon ni Lord ay di nagbabago. Di nagbabago ang kanyang paglingap sa bawat isa. Di yan nagbabago pag naghanda tayo tumanggap. Kaya pinamagatan ko itong works of God in you and through you. Works of God in you and through you. Kaya nga yung Diyos ay handang kikilos sa loob mong pagkatao at kikilos sa pamamagitan mo kung mananalig ka. Kung mananalig ka. Kaya kung maganda ka, hindi ito pinag-uusapan ano ang iyong kahapon. Ang pag-uusapan kung ano ang kanyang gagawin ngayon. Hindi po yung kahapon, ang kahapon ay tapos na. Gusto niyang magsimula sa buhay mo. Pag pumayag ka. Kaya nga, sabi niya sa Amos 3:3, di ba? Hindi pwedeng magsama ang dalawa liban na magkasundo sila. Amen po ba doon? Kaya nandito ka para sabihin sa iyong sarili na, Lord, I'm ready. Handa na ako. Dahil maging handa tayo, itong mga pulso na nangyayari sa ating kapaligiran. At isang araw, pag-uusapan natin ang mga palatandaan ng panahon. Pag-uusapan natin ang signs of the times, palatandaan ng panahon. Pero ang mga palatandaan ng panahon ay hindi po yan nakakatakot. Makakatakot yan sa mga di mananampalataya. Pero sa mga mananampalataya, ay matatakot ka man bilang tao, pero kapag ang Diyos ang kasama mo, yung takot ay sandali lang, sapagkat ang kagalakan ng Panginoon ay mag-uumapaw sa atin. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoong Hesus. Kaya sabi niya sa John chapter 14 verse 12 to 14, ang sabi niya doon ay ganito, most assuredly I say to you, he who believes in me, the works that I do, he will do also. And greater works than this, he will do because I go to my Father. And whatever you ask in my name, that I will do. That I will do, that the Father may be glorified in the Son. If you ask anything in my name, I will do it. Amen po ba? I will do it. At sabi sa 1 Thessalonians chapter 2 verse 13, sabi doon, when you receive the word of God which you heard of from us, you receive it not as the word of men. You receive it not as the word of men, but as it is in the truth, the word of God, which effectively works in you that believe. Amen po ba? Amen. Effectively that works in you that believe. Kaya yung mga salita ni Lord, ang word na receive means to receive near as a friend. The word near, to receive means to receive near as a friend. Become intimate with. Kumbaga, pag tinanggap mo ito, hindi lang salita ng tao, kundi salita ng Diyos. Kaya nga sabi nga, most assuredly I say to you,
Di ba kanina, most assuredly I say to you. Sabi ni Jesus, siguradong sigurado sa John 14:12. Siguro, most assuredly I say to you, he who believes. Kaya nga yung word na believe, yung word na effective works, it means enerhiyo, or to energize, to be active, to rouse into activity. Ito yung isa sa kailangan nating maintindihan. Most assuredly, I say to you. Kaya makikita nyo po, sa word na believe means to place confidence and trust in and act upon. Trust in and act upon. Alam mo ba, trust in and act upon, kumbaga, kung ang pagtitiwala mo ay makikita yung pagsunod agad-agad. Ito yung paniniwala na meron ka. Kaya nga po, ang paniniwala ang nag-determine, ang nagpapasya kung asaan ka lulugar. Ang paniniwala po ang nagdi-determine o nagpapasya kung saan ka lulugar. Ang paniniwala po ang nagdi-determine o nagpapasya ano ang klaseng thinking na meron ka. Ang paniniwala po ang nagdi-determine anong ugali na dapat meron ka. Ang paniniwala po, nandyan nakasapaloob kung bakit meron kang eternal life. Ang paniniwala po ay nagpapasimula ng kaligtasan mula sa kadiliman, ililipat ka sa liwanag. Ang paniniwala po ang nagdi-determine, ang nagpapasya, ang paniniwala mo ang nagra-rouse into activity, ang paniniwala mo ang bumabangon sa gitna ng mga pangyayari sa buhay mo. Ang paniniwala. Kaya faith began. Now faith is a substance. Ang paniniwala po ay pundasyon ng iyong katayuan o pananindigan sa buhay. Ang paniniwala mo kay Kristo Jesus, the object of your faith. Ang pinagbabatayan ng iyong paniniwala. Walang iba kundi ang batayan niyan ay ang Panginoong Yesus kasi wala namang ibang nabuhay na maguli maliban kay Kristo Jesus. Kaya ang paniniwala mo ang bumabangon sa iyo anuman ang iyong pangit na sitwasyon. Ang paniniwala ang nagpapabangon sa iyo. Kaya yung word na effectively to energize, to be active, to rouse into activity. Yung ikaw ay dumating sa pananaw na itong area na to, pangit sa paningin ko, kabalintunaan sa totoo, sa mga nangyayari sa labas. Pero sa loob, may nag-i-energize sa iyo. Sa loob ng iyong pagkatao, may aktibo sa buhay mo. Yan ang paniniwala. Yan ang paniniwala, mayroong kapangyarihan na nagsasabi sa iyo na ito ang totoo. Yang nangyayari sa paligid mo ay pangyayari lamang na kayang baguhin ng Panginoong Jesucristo. Yan yung kaya effectively works means enerhiyo, means to energize, means to be active, to rouse into activity. Merong mga pangyayari sa buhay mo na gaya kanina nagpatotoo. Nanay siya sa 4 na anak, nag-iisa. Alam mo, kung wala kang pananaw na makaisa ang Panginoong Yesus, di mo kakayanin yan. Nanay ng 8 anak na iniwanan ng asawa, ay mga kapatid, at ako yung anak. Na-imagine mo pa, ako pa yung may kapansanan na iwanan pa. Ewan ko lang kung kakayanin mo na mag-isa ka sa edad ng 9 years old. Ewan ko kung kakayanin mong mag-isa ka na wala ang mga magulang dahil wala din magawa ang nanay ko kundi ang iiwan kami sa ibang tao. Napakasakit nun. At ang isang napakatinding sakit, masakit din sa nanay yon, masakit din sa 9 years old na bata, walang masandalan. But thanks be to God.
Kasi most assuredly I say to you, he who believes in me. Alam mo, sabi ng Panginoong Hesus sa John 14, he who believes in me. The word believe means to place confidence. Ang salita kung ating tatagalugin, ang sino mang panatag sa aking gagawin. Confidence. Panatag sa gagawin ni Lord. Kaya sinasabi niyang, peace be with you. Sa mga alagad, sa John chapter 20, na mga takot na takot ang mga alagad. Sa John 22, di ba, takot na takot ang mga alagad. Hindi alam anong gagawin nila. Kaya ang Panginoong Hesus nagpakita sa kanila. Kaya sabi ni Jesus sa gitna ng katakutan ng mga alagad, sa gitna ng takot nila, di nila malaman sa panahon na panahon ni Herodes, sa panahon na yon at maging sa panahon ng mga pangyayaring yon na si Jesus namatay, pinatay sa Jerusalem. Kung inyong mababantayan, ang Panginoong Hesus talaga parang ang tingin ng mga alagad, iniwanan sila. Pangako ni Lord talaga sa John 14 na sabi niya, I will not leave you orphan. Kaya nga may salitang believe. Di ko kayo iiwanang hubad. Di ko kayo iiwanang nag-iisa. Kaya ang ating parte, gaano ka ba kabilib? Gaano ka kabilib sa inuupuan mo ngayon dyan na si Lord ay magsasalita sa iyo? Amen po ba? Gaano ka kabilib? Gaano ka kabilib? Gaano ka kabilib? Kasi ang salitang believe ay kapanatagan mo yan sa loob ng pagkatao mo na handa kang tumanggap. Handa kang tumanggap sa kanyang gagawin. Pag sinabing tumanggap, yung tinatawag na ikaw ay tinanggap ni Lord na para bagang kaibigan mo siyang kakausapin. Kaibigan, to be near. To become intimate with. Ikaw, sabi ng Isaiah, di ba, 65 verse 24, na intimate with. Ibig sabihin, nagsasalita ka pa lang, bago ka pa lang magsasalita, ay tinutugon ka na ng Diyos. Grabe yan. Hallelujah. Grabe ito. Bago ka pa lang magsalita, ito ang matindi. Sa 1 Kings chapter 3, 11 to 13, hindi mo pa hiningi, ay bibigay na ni Lord sa iyo. Kaya nga, when you receive the word of God, which you heard of from us, nang marinig mo ito, you receive it not as the word of man. Panatag na panatag ka, tinanggap mo ito na dikit na dikit sa iyo ang nangako sa iyo. Na walang iba kundi ang amang nasa langit. Dikit na dikit sa iyo yung amang na nasa langit. Ama na nasa langit na nagsasabi sa iyo, anak, di kita iiwanang orphan. Anak, di kita iiwanang nag-iisa. Kasama mo ako hanggang sa katapusan ng lahat ng bagay. Kasama mo ako. Kaya nga ikaw ngayon, sa iyong parte ngayon, ano ang gagawin mo? Sa iyong parte ngayon, ano ang meron ka? Alam niyo po ba kung bakit tinatawag na work of God through us and in us? Because dahil sa paniniwala mo, dahil sa iyong pananalig, dahil sa pagtanggap mo sa salita niya, He changed you to change others. He changed you to change others. Ikaw ay binago niya upang maging alulod ka, maging instrumento ka, magbago ng iba. Alam niyo po ba, He works in you. At paano siya gumalaw? Binago ka niya. Paano siya gumalaw? Babaguhin ka niya. Kaya ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isang bago ng nilalang. Alam niyo yung word na new creature? Ang meaning niyan ay ibabalik ka sa original design ni Lord sa iyo.
Ibabalik ka doon sa kanyang likeness. Ibabalik ka doon sa kanyang spirit. At yung pagkalikha sa iyo originally ay nilikha kang nilalangkang kawangis ng Panginoon. Nilalangkang kawangis ng Panginoong Hesus. Let us make a man in our own image. New creature. The word new means ibalik. The word new means ibalik. The word creature means pattern or formation, original formation. Ibabalik ka sa dati mong pagkatao. Nang makasala ang tao, yung tao ay namatay. Ibig sabihin ng namatay means the life of God has been cut off. Yan yung ibig sabihin ng namatay. Hindi ka namatay physically. Kaya God wants to change you for you to change others. Hallelujah. Kaya yan ang sinabi niya sa 1 Corinthians 16, verse 17 to 18. Kaya nga po sinabi niya doon I rejoice over the coming of Stephanas, Fortunatus, and Achaius because they have supplied what was lacking on your part. For they have refreshed my spirit and yours. Refresh my spirit and yours. Therefore, acknowledge such men. May mga tao talaga na ipaparating sa iyong paligid. May mga tao talaga na ilalagay sa iyong paligid. May mga tao talaga, mga pastors, mga lingkods, shepherds after His own heart to feed you understanding and to feed you knowledge. Bakit? Para ikaw mabago ang iyong pananaw. Mapihit ang iyong pananaw mula sa dilim patungo sa liwanag. Wow, palakpakan natin ang Panginoong Hesus. Hallelujah. Ibalik ka sa original pattern. Ibalik ka sa original mong spirit, na yung spirit mong kalat ay spirit na masisinop. Ang spirit mong nagwawala o nawala ay ibabalik sa kamulatan. Ibabalik ka talaga ng Diyos sa piling niya. May mga tao talaga, nagagalak ako sa pagdating ni na Stephanos, may mga mangyayari sa buhay mo, may mga dumating na tao, di mo alam, padala ng Diyos. Hallelujah. Di mo alam, padala ng Diyos sa buhay mo yan. Mabago lang ang landscape ng iyong spirito. Mabago lang ang environment mo. Maaaring kung ngayon di ka nadala, nandoon ka sa mall. Namulto na ang bulsa mo. Maaaring kung saan-saan ka, mayroon ditong nanay, dati, yung anak ay laging pinipilit. Nagpunta rito ng Sunday, pangalawang Sunday. Nung pangatlong Sunday, inayawan niyang pumunta sa church. Hinayawan niyang sumama sa nanay niya sa gawain ng Diyos. Alam mo ba, napasama siya sa maling tao. At nang mapasama siya sa maling tao, ay hinuli sila lahat. Bakit? Kasi yung kasamang sinamahan niya ay nan-rape. Alam mo ba, 17 years old na bata, sumama sa maling tao. Sinabihan na siya ng nanay niya, nasama tayo, punta tayo sa gawain. Nandoon sila sana sa gawain, pero ang anak gumawa ng paraan, gumawa ng palusot. 10 years nang nakalipas na ubos ang panahon ng bata na sa kulungan. Bakit? Tinanggihan ang gawain ni Lord. Ano sabi ng Corinthians? Nagagalak ako sa pagdating ninyo ng Stephanos, Fortunato at Achaico, sapagkat ginagawa nila ang hindi ninyo magawa para sa akin. Sino ba yung mga taong hindi gumawa niyan? Nadaling ka sa gawain, pero may taong gumawa para ikaw ay madala, matulak dito. At nandiyan ka ngayon nakaupo. Accidentally ba to? Aksidente ba to? No! Pamamaraan ng Diyos ito na di mo alam, gustong baguhin ng Diyos ang panahon mo. Amen. Wow, palakpakan natin ang Panginoong Hesus. Wow, hallelujah.
Appetite ng langit ito, yung gana mo, yung appetite mo sa langit na wala dati. Ngayon yung appetite mo sa langit, unti-unting bumabalik yung gana mong makinig, gana mong makinig, gana mong makinig. Gana-gana rin yan eh. Wala akong ganang mag-church ngayon. Appetite din yan. Kapag ikaw dala-dala tangay-tangay ng appetite ng langit, dala-dala appetite ng langit, ikaw pa yung maagang unang magigising. Saan pa tayo pupunta ngayon? Dapat sa church tayo, ha? Appetite din yan. Ang daming gana-gana, iba-iba trigger ng gana. Meron din gana, makikita kami ng boyfriend ko ngayon. Meron ding gana-gana rin yan. Alam mo ba yung gana mo, huwag mong maliitin ang salitang appetite. Meron ding gana, gana ko naman talagang maglaro. Saan ka maglalaro? Kaya wala ka sa church. Pero kapag ang appetite mo mabago, buti na lang may mga tao talagang binago ni Lord sa paligid mo. Binago ni Lord sa paligid mo at ipinihit ang kahit wala kang gana at napilitan ka, nandito ka sa church. Alam mo, kanina inip na inip ka ng tagal na matapos nito. Ay, gagawin pa ako. Kung di lang ako inakay ng anak ko. Di lang ako inakay ng... Alam mo yung nanay ko na yan? Diyos ko! Kung alam nyo lang. Alam mo, ang number one sa lagi sa... Pero noon to. Alam mo, di ba, mahilig ako umakyat sa bubong ng bahay namin. Dahil magbabasa ako ng Bible doon, magpapakain ako ng kalapati ko sa taas. Itong nanay ko, madaling araw nang umuwi, natalo pa. Dadaan naman ako talaga sa kwarto niya. Ito namang pangyayari, yung aking paa, napatid sa kumot niya. At nung mapatid sa kumot niya, natumba ako sa kanya. Puyat, talo pa. Ano ang maririnig mo? Maganda o pangit? Alam mo sagot niya? Ikaw ha, buang ka na talaga. Kung di ka ba naman saksakan ng, naalala ko to ha, di ka naman saksakan ng, alam mo na yung kasunod. Ha? Oo, maganda yun ha, naglakad ng gwapo. Hallelujah. Aakyat ka sa taas, pilay ka na nga, lasog-lasog ka na nga, pag nahulog ka dyan. Na-imagine mo yung nanay ko na hindi nakakilala kay Kristo. Nang mula ako nakakilala, nakasumpong na siya ng anak na dating gala, hindi na gumagala. Siya naman ngayon ang nakikiusap sa akin. Sabi niya, anak, gumala ka naman. Hindi ka na lumabas ng kwarto, hindi ka pa kumain. Hindi niya alam may Skyflex ako doon. Hindi ka pa kumain, basa ka ng basa ng Bible. Hindi mo alam, Bible, nakakabuang yan. Alam mo ba, di mo namamalayan? May mga tao talaga na nilagay ng Diyos, ipinoste ng Diyos, nilagay sa paligid mo na isang araw mahahawa ka sa Diyos na nakilala niya. Mahahawa ka talaga sa Diyos na nakilala niya, wag lang ikaw ang mahawa. Alam mo ba, tangay-tangayan lang yan. Ano ang gusto mo? Matangay ka nila sa sanlibutan o sila ang matangay mo sa kalangitan? Ha? He changed you to change them back to God. Back to Christ. Kaya ka binago, pinosti ka na dyan.
ilagay mo na ang sarili mong lingkod ka ni Lord. Di ka man nila i-acknowledge. Di ka naman nila kilanlin. Okay lang yan. Di ka naman nakiki-SP. Hindi ka naman KSP. Pakitang pansin. Bakit? Pansin na pansin ka ng gawaing mga makalangit. Yung appetite mo, saklaw na saklaw ni Lord. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. He changed you to change them. Alam mo, ikaw ay environment changer. Kaya mong baguhin ang paligid. Alam mo, hindi ako makita-kita ni nanay, ni mama na maglilinis. Nung nabago ako, naglinis talaga ako ng bahay. Alam mo, nagulat talaga ang nanay ko. Sabi niya, alien ka ba? Kasi talagang nag-transform din ang bahay. Alam mo ba, kapag mayroong na-transform, may nababago, may maaayos, ayos din ang paligid. Yung bahay namin, lugar ng sugalan. Totoo to, sa taas, tulugan, sa baba, sugalan. At talaga naman, ang number 1 kalaro doon, dati, nung wala ako sa Panginoon, kalaro ko yung nanay ko. You cannot beat them, join them. Nung wala ako sa Panginoon, kami ang magkalaro. Kaya nga naman, ang gulo ng bahay. Kasi bakit? Yung padala ng aking kapatid, lahat isinasanla hanggang mauwi sa binta. Ubus talaga yon. Ganun kahirap ang buhay. Pero alam nyo po, pinakamaganda ay nang dumating ka, nang dumating si Jesus sa buhay mo, nang tinanggap si Jesus sa buhay mo, nung nagsisi ka humingi ng tawad sa Panginoon, binago ng Panginoon ang kagaya ni Pastor Dong. Binago ng Panginoon ang kagaya ko na mahirap baguhin. Alam mo, ako ang number 1 palaban sa nanay ko. Alam mo bakit? Hindi naman ako mapapalo ng nanay ko. Dahil ang katuwiran ng nanay ko, wala nang babaliin sa'yo. Ang sabi ng nanay ko, He is the only begotten son. Only begotten son. Ibig sabihin yan, pabigat na anak. Malaking sakit sa ulo. At ako yung anak na bago magsalita si mama, 10 na ang sinabi ko. Hey, di akalain may dumating. Nagbago ang tao. Di mo talaga pwedeng basahin si Lord na basahin yung tao, walang iya ngayon yan. Talaga magtira ka talaga ng boundary, yan, ngayon lang yan. Dahil bukas, pag binago yan, pagpapala sa buhay mo yan. Pagpapala sa buhay mo yan, babaguhin yan para maging pagpapala sa pamilya yan. Para pagpapala yan sa pamilya mo. Wow, hallelujah. Palakpakan natin si Kristo Jesus. Pangalawa, He will work through you and in you and through you. Kita niyo po, mayroon tayong tagaturo na ngayon. May mga disciple maker to a sunraiser. Paano tayo turuan magpakatao? Sunraiser mean turuan kang magpakatao. Turuan kang maging kalugod-lugod sa Diyos. Turuan ka na maging tama ang buhay mo. Turuan ka na mayroong mga tao na nagli-labor. Sabi ng Galatians 4:19, I labor for you, my children, until Christ is formed in you. My children with whom I am again in labor, until Christ is formed in you. May mga tao talaga na sila po ay hindi lang disciple maker, kundi sila po ay sunraiser. Maporma ang wangis ni Kristo, ang pagkataong panloob mo ay maayos balik sa Diyos. Yan po talaga kung bakit gagalaw siya in you. God would work through you, in you, and through you because of His purpose para maging isang araw disciple maker ka. Maraming tao ay maipakilala ang ebanghelyo ni Kristo. Mga taong maipakilala sa salita ng Diyos. At isang araw di lang sila makakilala,
kundi sila pa ay mapalaki sa aral at tuntunin ng Panginoon. Sila ay lumaking may banal na pagkatakot sa Diyos. Sila ay lumaki, ibig sabihin ng paglaki po, hindi po edad. Hindi po edad sa pangangatawan. Ang paglaki po ay yung paglago ng iyong spirito. Paglago kasi may mga taong matanda, wala namang pinagtandaan. May mga matatanda, di naman pagpapala. May sumagot marami. May taong mga matatanda, talaga naman. Hewan ko, tandaan nyo yan. Pero dapat nyo silang mahalin. Huwag kang magbago. Lagi ko sinasabi sa tatay ko noon yan, pa, I love you. I love you, pa. Hindi mo kailangan i-preach, I love you lang. Nanay ko, I love you, ma. Kahit sino ka man. At ano man. Walang kondisyon, magmahal ka lang. Huwag ka nang maghanapan ng sukli, wala ka talagang mahanapan. Ang nanay, tatay, igalang mo yan, full stop. Huwag mo lang igalang dahil sila'y mabait. Igalang mo, ang Bible nagsasabi, honor them. Hindi sinabing if they are. If they are. If. Ano ba yung English na yan? When they are na lang. Okay. When they are. Hindi sinabing, ganda mo. Thank you, attorney. Hindi sinabing when they are good. Kundi maggumalang ka lang, full stop, igalang mo lang, mahalin mo lang. Hallelujah. Magmahal ka lang talaga. Magmahal lang talaga. Wala nang kapalit. Wala na. Wala nang dugtong, walang apelyido. Magmahal ka lang talaga. Alam mo, sa pagmamahal, marami pong maaabot kang balik kay Lord. Palakpakan natin ang Panginoong Hesus. Hallelujah. Kasi, talagang di ko na maakalain talaga yan. Yung tatay ko, babalik after 24 years ba, ma? 25 yata, Oo. Di 26 na ngayon, 2023 na yun. So, alam niyo po ba, nagbalik yung tatay ko dahil wala na siyang magawa sa buhay niya at wala na rin, iniwanan na rin siya ng kabila niya. Nang iniwanan, mag-isa na siya, sa probinsya umuwi pa. At sabi niya, naalala niya ako. Meron akong isang anak na laging nagsasabi sa akin na I love you. Kaya yung I love you mo, kapatid, babalo niyan sa puso ng taong wala na siyang mapuntahan. Oh, hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoong Hesus. Ang taong wala na mapuntahan, may maalala siya na mayroon pang nag-iisang nagmamalasakit sa kanya. Kaya lagi sinasabing, I love you. I love you, ma. I love you, pa. Kalimutan kung anong pangit kahapon, magsimula kung anong gagawin ng Diyos ngayon. Kaya pag yan, nagawa mo yan, hallelujah. Magtataka ka, di ka magtataka. Ba't isang araw, ang buo mong pamilya mapipihit balik sa Diyos. Number 3, He blessed us to be a blessing. Alam niyo po, God works in you. He blessed you. He blessed you. God works in you. He blessed you. Para isang araw, maging pagpapala ka sa kanila. He works in you and works through you. Maging pagpapala ka talaga sa kanila. Maging lingkod ka ng himala sa kanila. Alam mo yung nanay ko, dismayado na yan dahil papunta ng stage cancer. Number 3, stage 3, ang papupuntahan ng kanyang cancer. Hindi naman sa hindi ako naniniwala ng medical science. Kundi ang sabi ko kay mama, ipinahayag ng Lord sa akin
Ikaw to, kasi ikaw naman ang may sakit. Kung maniniwala ka, hindi naman ako ang may sakit, ikaw ang may sakit. Kung maniniwala ka, walang imposible sa Diyos. Walang imposible sa Diyos. Kasi alam nyo po, talagang grabe na ho yung sakit niya. At alam nyo, ang stage 2 papuntang stage 3, ibang klase na yan. Alam nyo po, instead na dumating siya sa proseso ng tao, pumasok siya sa proseso ng Diyos. Naniwala siya sa proseso ng Diyos. Extreme yun na paniniwala. Extreme ito, pero kung ikaw maniniwala, yung Kristong nakilala ko sa mga latay niya, ikaw ay kanyang palalayain sa sakit na yan. Wow, palakpakan na ang Panginoon. Palakpakan natin siya. Siya ang magpapagaling. To be a blessing. To be a blessing. Isang blessing dito ay walang iba, kundi nagtaka ko nang si mama ay sinabi niyang, anak, biglang nawala, biglang nang magpa-check up ako, biglang nakita ng doktor ay ako ay niligtas sa cancer. Palakpakan natin ang Panginoong Yesus. Mahirap intindihin sa logical na paniniwala. Pero ang daling intindihin kung ikaw mismo ang nakaranas ng himala. Alam nyo naman kamakailan, nadapa ako dito. At yan, buti nilagyan na nila, na-realize nila mga ako nadapa. Biro mo, di ko akalain yon. Akala ko rin, sa pakiramdam ko noon, katapusan na rin. Kasi yung hininga ko, hindi ko na maibalik. Basta-basta. Ang sabi ko, wag niyo akong galawin. Salamat sa buhay ni Pastor Walter, wag niyong galawin, wag niyong galawin, wag niyong galawin, wag niyong hipuin. Meron talagang babakod para mangkinig sa salita. Alam niyo po, binalik ni Lord. Kunting hininga, binalik ni Lord. At alam niyo po, doon sa office, time na yon na magpipreach. Kasi pupunta ako sa toilet, time na yon magpipreach, saka ako nadapa. Alam niyo po, yung dito ko parang umurong, tumama yung dibdib ko, parang umurong sa likod. Parang na-dislocate. Alam niyo po, ako pa rin ang nag-preach. Ang sabi ko, ako ang magpipreach. Kahit ang hina at ang konti ang hiningang tinira. Alam mo, sa gitna ng pagpipreach ko, may pumitik. May alignment na nangyari. At biglang bumalik, todong-todo ang hininga ko. Makinig kayong mabuti. Bakit pahahabain ng Diyos ang buhay mo? Dahil marami pang taong gustong mabless sa pamamagitan mo. Nakiusap ang anak ko, pa, magpa-check up tayo. Daming taong nagsabi sa akin, pa, magpakatao tayo, magpa-check up tayo. Nak, naniniwala ko dyan. Iniiyakan pa ako, magpa-check up ka pa, please. Sabi ko, ako nak, naniniwala ko dyan. Pero, mas naniniwala ako sa inward witness na sinabi ni Lord sa akin. Parang extreme, pero wag niyo itong gayahin. Pag wala kayong ganito kataas ng paniniwala. After 3 weeks, talaga naman, pinalo-palo ko pa ito. Makikita nyo? 3 days after, lilipad kami patungong Middle East. Wala talagang pain. Alam mo kung bakit gawin ni Lord yon? Sa dami ng gagawin namin doon. Hindi ka pwedeng may sakit. Alam mo, kami ni attorney doon, talagang masasabi ko sa iyo, ang mga tao gusto ka pang kunin, gusto ka pang pakinggan, gusto ko pang ano. Alam mo, kami pare-pareho pagod pag humiga. Kasi
Grabe ang demand. Ang daming uhaw. Ang daming uhaw sa Diyos. At dinala ka ni Lord doon. Salamat din sa buhay nitong mag-asawang to. Hindi kami kailangang magluto, no? Ang sipag nilang magluto. Alam niyo pa, may mga tao talagang ipinuposte sa piling mo para yung mabigat, gumaan. Para maging blessing ka. I tell. Ano ba yan? Sinasabi ko sa inyo. Diyos ko. Psalms 119 verse, Your word is a lamp unto my feet and a light to my path. Direction yan. Psalms 119 verse 89, Forever, O Lord, your word is settled in heaven. Lord, walang pwedeng magbago sa mga salita mo. Ang salita mo ay matatag, mananatili, settled in heaven. Ang sinabi mo, sinabi. Job 23:29, Is not my word like a fire, says the Lord. Jeremiah 23:29, and like a hammer that breaks the rock in pieces. Diba, ang salita ko ay katulad ng apoy. Ang salita ko ay katulad ng pamukpok o martilyo na kayang basagin ang lahat ng mga mahihirap basagin sa buhay mo. Kaya niyang basagin yung pangit na mahirap baguhin sa buhay mo. Kaya niyang basagin ang salita ng Diyos. Kaya niyang babasagin ang lahat ng mga hadlang sa buhay mo. Wawasakin niya ang lahat ng hadlang ng pag-unlad mo sa buhay. Wawasakin ng salita ng Diyos ang lahat, at ang salita na yan walang iba kundi ang Panginoong Hesus na nagkatawang tao. Walang iba na siya ang salitang pamukpok, siya ang salitang apoy, siya ang magsusunog sa lahat ng kalikuan na hindi kayang sunugin ng anumang mga apoy ng sanlibutan. Kayang sunugin ng apoy ng kabanalan ang iyong kawalan, mga kapatid, ang iyong kasalanan, kayang-kaya niya yan. Yung hindi mo kayang ayusin, mapagtagumpayan, pagtatagumpayan mo yan. Hallelujah! Sa totoo lang, kung mananalig ka lamang, kung magtitiwala ka lamang, magpapadala siya sa iyo ng mga patotoo na magaganda upang ipahayag mo yan sa buong mundo. Ipapahayag mo yan. Kaya paano? How to build the Word of God in your life? Alam niyo po ba, hindi lang sapat ang magbasa at makinig. Hindi lang sapat yan na lagi kang sama-sama sa mga lingkod ng Lord. Hindi sapat yan. Kailangan mo pang maging higit sa sapat. Kailangan mo talagang makinig sa salita ng Diyos. Listen to the Word of God. Kailangan mo makinig. Paano ka magiging environment changer? Paano ka maging agent of change? Paano ka magiging lingkod? Listen to the Word of God. Ay, nako. Pakinggan nyo ang salita ng Diyos. Ang manalangin ka aloud, listen to the words you speak. Pag nanalangin ka, yung sinasabi mo, pakinggan mo ang sinasabi mo. Pakinggan mo yan. Read the Word of God with expectation. Basahin mo ang salita ng Diyos na may expectation. Sabi ng 1 Thessalonians 2:13. Sabi niya doon, For this reason we also constantly thank God that when you received the Word of God which you heard from us, you accepted it not as the word of mere man. Yan yung kanina. Hindi nyo ito tinanggap na salita lang ng tao. Salita mismo ng Diyos ito na tinanggap at pinaniniwalaan nyo. Hallelujah. Mag-focus ka. I-reflect mo ang buhay mo. Tingnan mo, ilarawan mo ang sarili mo from the Word of God. Tingnan mo, salaminin mo ang sarili mo sa salita ng Diyos. Salaminin mo yan. Letter C, meditate the Word of God. Meditate on the Word. Sabi ng Psalms 39 verse 3, ang sabi doon, My heart became hot within me.
My heart was hot within me while I was musing the fire burned, then I spoke with my tongue. Alam mo, nag-uuma po yan. Ano yan sa Tagalog? Sabi doon, ako'y lubhang nabahala. Nangangamba ang puso ko habang aking iniisip. Pero ano nangyari? Diba? Lalo akong nalilito nang di ako makatiis. Ang sabi ko ay ganito. Nang di ako makatiis, ang sabi ko ay ganito. Diba? Sabi ni David yan sa Psalms 103. Sabi niya, bless the Lord, oh my soul. Sinabi ko, hindi ako makatiis. Ang sabi ko ay ganito. Kahit may kalituhan, may pagkabahala, may pangangamba, habang ikaw ay nag-iisip at nalilito, sabi ko sa aking sarili, ibig sabihin, hindi niya inayunan ang pangit sa paligid niya. Hindi niya inayunan ang pangit na nangyayari sa paligid niya. Hindi niya inayunan ang kanyang pangamba. Hallelujah. Bless the Lord, oh my soul. And let all these things from within me bless His holy name. Alam mo, sabihin mo yan sa sarili mo, bless the Lord, oh my soul. Amen po ba? Bless the Lord, oh my soul. Hallelujah. Huwag mong kalimutan ang mga magagandang ginagawa ni Lord. Ikumpisal mo yan. Meditate on the Word. Ponder on the Word. Balikan mo ang salita ng Diyos. Kahit ang paligid ay di maganda, balikan mo ang salita ng Diyos. Balikan mo yan. Pagnilayan mo yan. Letter D, speak forth the Word. Speak forth the Word. Salitain mo yan, bitawan mo yan, deklara mo yan. Yung Word ng Panginoon, deklara mo yan. Habang dinideklara mo yan, magbabago ang pananaw mo sa buhay. Habang dinideklara mo yan, sinasabi mo yan, magbabago ang pananaw mo sa buhay. Lulusog ang iyong pananaw. Lulusog yan, lulusog. Sabi mo, lulusog ka. Alam mo, yung malusog na pag-iisip, kahit sabi mo may cancer ka, sasabihin mo sa iyong sarili, tapat si Lord sa akin. Hindi ito makakaagaw ng aking kagalakang tunay sa piling ni Lord. Kahit kawalang laman ang aking bulsa, sasabihin mo pa rin sa sarili mo, habang ako'y may ginagawa, aani din ako. Hallelujah. Marami akong pera, di pa nga lang dumating ngayon. Padating pa lang. Marami akong pera, di pa nga lang dumating ngayon. Hallelujah. Marami akong pera, di pa nga lang dumating ngayon. Alam mo ba, walang dadating kapag ikaw mismo minimorize mo. Walang pera, walang malas. Kamalas ng buhay na to. Gula! Puro negative. Sasabi, kamalas naman to. Kamalas naman talaga to. Talo na naman ako. Saan kayo makautang? Katindi mo? Na-memorize mo pa? Speak forth the word. Yung salita ng Diyos, ang bitawan mo, declare it, the word of God. Because why? The word will shape your spirit. Hallelujah. Magbabago talaga landscape niyan. Amen. Let's hold firmly to the confession of our hope without wavering. For He who promised is faithful. Ang nangako sa iyo ay tapat. Amen. Habang may ginagawa ka, may aanihin ka. Amen. And last word, apply the word of God. Apply it. Mga kapatid, church, pag ang salita ng Diyos, nilakaran mo yan. Sabi ng James, chapter 2, verse 22 to 25 sa Tagalog. Sabi ng Santiago, chapter 2, verse 22-25, dito ay makikita mong magkalakip ang kanyang pananampalataya at mga gawa. Magkalakip, magkaisa yan, pananampalataya at mga gawa. At nagiging ganap ang kanyang pananampalataya dahil sa kanyang mga gawa.
natupad ang sinasabi ng kasulatan. Si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at dahil dito siya'y itinuring ng Diyos bilang matuwid at tinawag siyang kaibigan ng Diyos. Verse 24, diyan ninyo makikita na itinuturing na matuwid ang isang tao dahil sa kanyang mga gawa at hindi dahil sa pananampalataya lamang. Verse 25, gayon din si Rahab, ang babaeng nagbebenta ng aliw. Pinatuloy niya ang mga espiya ng Israel at itinuro pa sa kanila ang ibang daan upang sila'y makatakas dahil sa ginawa niya. Dahil sa ginawa niyang iyon, siya ay itinuring na matuwid. Church, God works in you and He wants to work through you. Hindi siya papayag na wala siyang gagawin sa buhay mo. Kaya ngayong umaga, mga anak ng Diyos, church, ngayong umaga, ngayong araw na ito ay araw na si Lord ay gustong kumilos sa iyo. Araw na gusto niyang gumalaw sa buhay mo upang maging pagpapala ka sa buong mundo. Tayo po'y tumayo. Lapit tayo sa Panginoon. Yung sino mang gustong lumapit sa Panginoon, maranasan ang Panginoon. Sino mang gustong makakilala sa Panginoon, gustong maranasan si Lord. Itong oras na ito ay oras na ibigay ang puso mo sa Panginoon. Ibigay mo ang puso mo sa Panginoon. Ang Panginoong Hesus ay handa kang pagpalain. Ang Panginoong Hesus handa kanyang yakapin. Handa kanyang iligtas. Ano man ang iyong kasalanan, gaano man kadami, gaano man kadumihan, handa kanyang papuputiin na kasing busilak sa kaputian. Handa kanyang linisin. Kung magbabalik loob ka sa Panginoon, kung mananalig ka sa kanyang kahangahangang gawa sa krus at manalig ka na siya'y muling nabuhay na maguli, kayang-kaya niyang linisin ang buhay mo. Kayang-kaya kanyang baguhin. Kayang-kaya kanyang linisin. Kung hihingi ka ng tawad, magbabalik loob ka sa Panginoon, patatawarin kanya, lilinisin kanya, at babaguhin niya ang takbo ng buhay mo. At babaguhin niya yan upang makalakad ka sa kalooban ng Diyos. Oh, hallelujah. Hallelujah. Pray, sino man ang gustong magbalik loob sa Panginoon. Ang sino mang nandito na baguhan na gustong magbalik loob sa Panginoon. Ngayon, maniwala ka na ang dugo niya ay sapat na linisin ka. Maniwala ka na ang dugo niya ay sapat na ihugasan ka. Maniwala ka na tapat si Lord na ikaw ay kanyang abutin buong puso, buong isip, buong lakas, iaalay sa'yo aking himig at ang Tinatawag ko